mga siyentista nga dili basta-basta nahitisod sa atong kasing-kasing sa mga nanglabayng mga panahon nga kita naning kamot para makabot nahitisod sa atong kasing-kasing. DYD si Jud ka, ikasab ha? Radyo kalambuang gud na. Ato oras mga higala, alas 3:10 sa kahaponon. Yes, maadyong hapon, good afternoon sa tanan nato mga suking tigpaminaw. Sa mga katektok no, sa atong partner station Radio Pilipinas Sugod nga currently kuan pag yun ka problema pag yun sa internet connection. And sa atong mga higala sa kahanginan, sa bisan asang dapit diha sa probinsya sa Southern Leyte, ingon man diri sa Samaran Leyte og sa bisan asang lugar di inaabot ang atong pagsibya karon. Sa bakaw sa pa maadyong hapon, maayong hapon ug maayong pagpaminaw mga higala. Welcome ning lain na usab nga episode ning atong tulumanon ang Tech Talk mga higala. Okay, so lain na usab nga impormasyon na atong pagahisgutan later on dinhi sa Tech Talk. And mga higala, if you have questions, ano na mo yung mga pangutana, ipadala or i-comment diha sa atong comment section. Makita ang atong live sa VSU DYDC 104.7 FM o Radio Pilipinas Sugod. Sa ngalan sa mo station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, ug sa kinatibuk ang puwersa sa DYDC FM kinis Micaela Gongora live dinhi sa Visca Bye-bye City, Leyte. Okay, so adlaw nga Miyerkules karon, Nobyembre 19, tuig 2025, og espesyal ang atong episode karon mga higala no. Kaya atong makauban na ang usa sa mga farmer scientist dinhining atong Rehiyon 8, miyembro sa kining organikong magsasaka at mangingisda sa Rehiyon 8 og Jeff Spa founder no. So ubay-ubay na gyud nga mga teknolohiya ang nahimo og na paambit nining atong guest ngadto pud sa isig ka mag-uuma og bisan pa man ngadto sa lain pa nga stakeholders no. So mga higala niining kahaponon atong i-welcome uban ko ninyo sa pag-welcome ning atong bisita karong kahaponon si Sir Olegario June Paredes Jr., farmer scientist o Jeff Spa founder. Yes, mayong hapon kanimo, sir. Sir June, madyong hapon. Sir June, mabati ra ba ang among kuan? Mabati ra ba ang atong CBN niya, sir? Yes. Yes, so mga higala. Hello? Oo, mabati na sir, loud and clear. Atong i-welcome pag-usab ang atong bisita, Sir Olegario June Paredes Jr. Okay, Sir June. So, ang atong topic karon ay mga higala no, about aning agroecology farming system. So, murag bag-og yun siya, no, especially for our farmers, kining organic ubi under rainforest with Aquilaria. So, mo ni ang gina-promote karon no, sa atong OMRO, sa Visayas State University, as well as sa atong field root crop. So, atong pagkahisgutan ni, atong himay-himayon ni, ug unsa man ni, and then, unsa ang, siguro sir, mag-una no, kung unsa ning agroecology farming system, ug unsa ang kalainan ni ini sa kaning conventional agriculture. Yes, hello, mayang hapon ka na tong tanan. Nabati ra ba ko ninyo? Yes sir, nabati lang. So, okay. Medyo partiyan kining ato MC karon, ato announcer, para at least makapangalan ko nimo, ma'am. Si ano sir, Micaela Gongora. Pwede ra Mikay. Sorry, ma'am, medyo
sa kadaghang giatuman ug kadaghang ato gi asikaso karon kay di amang gugo karon sa National Organic Congress di sa Bacolod, and nakalit ko og biya dito sa among meeting with Natureland, usa ka kompanya sa international para sa mga certification for organic, kay naami gi partnership karon sa pag-supply nila og organic products, no, gikan sa ato region, no, kaning purple ubi. So actually ongoing amo meeting, pero nisibat lang ko kay nindot man pud ni siya nga programa lagi nga maka-share ta para daghan ang ato makuha nga mga farmers partner nga mo involved ani nga programa, kay dako ni nga ikatabang sa atong ekonomiya, labi na sa atong mga farmers dinhi sa Region 8 nga permi apektado sa climate change. Mo ni na interest ko nga i-share ang agroecology principles, no, nga diha ra pud ni nako nakuha or nahibaw-an or nakatunan pinaagi sa pagtabang namo o pag-undergo og mga trainings gikan sa Biodiversity Research Center sa BSU diin miaging pila ka buwan, no, nag-conduct mi og study og training kauban sa mga expert, no, diha sa BSU, sila Doc Marlito Bandi o katong ilang mga kauban nga mga expert gyud sa biodiversity. So ang agroecology usa kini siya ka bag-ong pamaagi nga gi-integrate ang ato agricultural farming system ngadto sa ecology. Kay nakita sa mga siyentipiko, sa mga researcher nga ang usa nga dako nga contributor bahin sa climate change is ang agriculture. Labi na ang katong mga chemical farming o ang katong mga paggamit sa mga bisag unsa nga pesticide nga maoy nakadaot og maayo sa atong ecology. Mao ni karon nga ang kaning agroecology daghan ni siya nga principle ang gikita niani, no, dili lang ang kinayahan pati na din ang katong paggamit sa atong mga traditional nga mga pamaagi, no, paggamit sa mga natural organic fertilizer, organic mga pesticides, and ang pagtap o paglanggibit or i-appeal ang community sa pagdevelop or sa pag-farming sa atong kinaiyahan, no. So usa ni siya ka nindot nga sistema kay tungod ilangbit ang tanan community nga makatabang ug maka-produce kita og maayo nga pagkaon nga dili makadaot sa atong ecology, no. So dako namong pasalamat, ma'am, no, nga gitagaan mi og panahon sa BRC, sa BSU nga tagaan mi ani nga mga idea nga mga training. Then ang biodiversity nagtudlo kanamo sa importansya sa atong rainforest, atong mga forest. Kami as mga farmers involved sa organic farming, wala kayo ni namo ma-integrate natong unang mga panahon. Nagsugod mi sa farming tungod kay wa man lagi mi idea nga kadako day kayo og role sa atong agroecology, sa atong ecology, no, sa atong biodiversity. Mo nang karon ngamong grupo ang umro nagtabang pag-promote ani nga rainforestation nga giintegrita nato og UB. So usa ni siya ka sistema karon nga gitawag og agroecology, amo ni gipanganlan og rainforestation, Aquilaria and UB farming system. So dinhilang ni sa ato region, pinaagi sa tabang sa field root crops, sa biodiversity o sa umro o ang partners nato nga mga buyers sab kay gi-appeal nato, dako kayo siya epekto, dako kayo siya og tabang ang ato mga kauban nga farmers dili na pud sila maglisod pagbaligya sa ilang produkto. Oo, so, sir, no. So ma'am, yes, ang agroecology is usa ka sistema nga murag ilanggibit ang tanan, no, is circular economy or bioeconomy. Yes, ma'am. Oto siya, ma'am. Na-curious ra ko, sir, ba? Ngano nga ang ube? Oo, so nganong ube man ang atong gi-integrate, sir?
or why integrate ube with kining Aquilaria. So kung pwede ba nato may sugutan ni sir, explain na to further no kung unsa man day ang rason. Oo. Actually nga nag-ubi, in fact ako wa karon ra ko ni sugod og ubi tungod una ang ubi naay dako nga demand no nga market nga mopalit nga klaro nga market nga ikaduha high value siya kay maayo siya og presyo unya matud pa sa taga root crops naa kini daghan sa atong region sa ganhi sa Leyte ug Samar. So usa ang ato region nga pinaka conducive or pinaka maayo nga area nga tamnan og ubi. Mo ni karon ma'am nga ang ubi niguro nga ma-promote ni siyang maayo. Salamat mi sa Root Crops og ang kaning sapat ni mga naay buyer og naay technology nga nausa no. So mo ni ang ato umro karon ni tabang og ni-promote og maayo aning ubi tungod kay kami, dugay naman ko sa rice, no? Dugay na ko sa mga vegetable, uguban pa, medyo bubo or gamay ra gyud siya o income kumparar aning amo karon gikita sa ubi nga gi-integrate nato sa rainfo o sa Aquilaria. Ang kinibang sir, ang kinibang atong Aquilaria or the agarwood, sir, no? Oo, sakto ba ko, sir? Maka-influence ba ni sa growth and productivity sa atuhang ubi? Or naabay sa ba ni? Nabay relationship ning duha? Ang nakanindot karon nato ma'am kay nadungan ni na timing ni nga blessed day kayo ang Region 8 tungod sa nakita karon nga ang Aquilaria naa sa ato region ang pinakamaayo nga klase, pinakamahal, matod pa sa mga buyer. So, dinhi na discovery nga ang Aquilaria naara sa ato kalasangan ug natural or native ni sa ato nga region. Unya, ngano nga naa ni siya symbiotic relationship or naa siya ikatabang kay ang ubi sa among pagsuroy-suroy abot mi ngadtong Samar lain-laing lugar sa Region 8 dito nakuha nato ang mga dagko ug maayo nga mga klase sa ubi sa lasang. So naami na nga kuha nga ubi nga niabot og tag 15 kilos, 20 kilos ang usa ka buok, no? So dako kayo siya nga kuan og nakita namo nga wa siya epekto nga na-intercrop siya aning mga ato Paris trees or aning ato Aquilaria. In fact, sa mo farm karon ako, nanakoy rainforestation, mga 10 years naman na ako karon gi-introducean og Aquilaria o gipakatayan na ako karon og ubi. So naatay Paris, naatay Aquilaria, naatay ubi. Ang nakanindot ani naatay long term, naay mid term, naatay short term nga income. So mo ni nakanindot karon ani nga system sa ato gi-introduce nga farming. Bali ang kining atong ubi sir dito na to siya pakanaton dito sa atong Aquilaria sa atong agarwood. Sakto ba ko sir? Kung dagko na ang ato Aquilaria siguro nag-ubad na siya og 3 years to 5 years. Pwede na siya pakatayan pero medyo gamay pa siya. Mayo siguro tagaan siya og lain nga katayan para pagsuporta og dili pod madaot ang ato Aquilaria kay kung bata pa siya unya mayo ang tubo sa imong ubi malupigan siya sa kanang kabug-aton basig mga bali ang iyang mga sanga. Okay. So ang amo gi-introduce or amo gi-suggest nga ngadto siya ipakatay sa mga medyo bukton na kadako or dako-dako pa sa bukton nga mga Aquilaria or mga kahoy kay makasustain na siya o makadaog na siya sa ubi nga mga mukamang or mukatay niya. Okay. So bali murag atong mo lagi to nag-integrate ang atuhang ubi ngadto sa atong Aquilaria. Okay. So sir, pwede ba po nato mahisgutan ang kining sa production kumbaga ani nga sistema kanang how it works unsa ang dapat buhaton sa farmer kay basig aduna interested pud no nga mo replicate ani nga sistema sa pagpanguma
giunsa sa kanang giunsa man gyud ni siya sir ba murag detalye no kung unsaon man dai ni siya para pud makasabot no ang ato mga mag-uuma. Tungod sa kabata pa ani nga sistema ma'am no, di pa ko makaingon nga perpekto na ta or mao na gyud ni pinakamaayo nga sistema, pero so far sa individual namo nga mga membro nga nagtanom og nagsugod na actually nanay nakatano, nanay nakaharvest sa lain-lain nga pamaagi or lain-lain nga sistema, maayo man ang katong nakaharvest na, ang uban lang kay naapektuhan sila sa katong grabe nga inuwanay o katong grabe nga bagyo. Pero ang sa ako nga part ma'am, ang diri sa JEPSPA sa Montebello, actually last month ni try kog harvest sa ubi nga under sa mga kahoy. Sa unom namo ka punuan nga giharvest, nag-average ni siya og 12 kilos. Unya maayo kayo siya og color. So wala ni siya nako giingon nga giabunuhan or gibisbisan, natural regular ni siya nga organic nga gipasagdan lang nako diha sa Paris kay ako na obserbaran nindot naman pud ang iya yuta motong wa na nako gyud siya pun og organic. Pero na ako'y tanom nga nasa open field, na ako'y sa intercrop sa rice area, no? Pero ang katong sa under sa mga kahoy nga na-harvest lang nako, moto siya ang nag-average og 12 kilos ang usa. Nya gihimo lang po na namo karon og planting material kay kinahanglan man mi nga magpadaghan pa. And then same ra ang production sa, sir. Production management parihas ra sa kadtong ato siyang itanom sa kining sa field gyud ba nga kining dili sa shaded environment or dili sa rainforest, same ra ang production management aning atong ube. Ibagot sa iba ang management sa other countries, ang management sa open field. Iba po ang management gi-intercrop nato, no? Actually ongoing ang ato mga research ani tabang sa taga BRC, taga Department of Soils, no, sa BISIO nila Dr. Cecil Nunes, nagtabang ninamo sila og ang iya team magkandak og daghan nga research, no, labi na sa soil og ang sa iyang environment, no, nga unsa gyud maayo para sa atong ubi. So ang amo mahatag karon dili pa gyud ingon nga totally nga perfect na siya, pero naana ta sa mga 60 to 70% nga dako kayo chance, dako kay potential nga dakog ikatabang ang ato ubi nga i-introduce dinhi sa region tungod kay naa nay klaro nga market unya maayo ang presyo o mo shoot gyud siya sa atong environment. Sir, kagana sir, imo na mention no ang kitong para mahimong resilient, no, considering pausab-usab ang atong dire panahon, and then for biodiversity conservation as well. Sa unsa man nga pamaagi sir nga kini nga sistema can contribute no sa kadtong climate resilience and biodiversity conservation? Nindot kayo siya nga topic ma'am, no, kay in fact nangadto mi sa summer ni bisita mi og mga area ngadto nga kanang grupo nga dati sila nga mga ubi growers, so nga nahunong sila tungod kay way buyer. So nung amo na sila istoryahan nga i-integrate sa Paris ang ubi, nga amo pa gid sila gipaila-ila sa Aquilaria nga mas dako siya og income. Nalipay sila og ang ilang istorya sir, ayaw na lang niya ng Aquilaria, ubi lang ang amo. So kontento na gyud sila sa ubi nga bisan wa pa sila kibaw og unsa ka kadako og income ang Aquilaria, no, og ang rainforest. So ang nakanindot niya ni karon kay tungod nga ni partner pud namo ang DNR, usa sa problema sa reforestation or sa greening project sa DNR is ang kaning short term nga livelihood, kay ang ina-produce sumala sa amo na istoryahan
nganong dili mo sustain ang greening program nato dinhi sa Pilipinas kay tungod sa short term nga livelihood nga pwede natong ihatag sa mga farmers while they are tree planting. So paghibaw nila nga ang UBDI is naanay klaro nga buyer o dako nga volume ang gikinahanglan, nalipay sila og dako kay tungod kasagaran sa ilang gihatag nga livelihood katong munggos, mani, mais, pagkadaghan na wa nay namalit na problema na sila pag-market. So perting lipaya sa DNR nga ma-integrate nato ang reforestation project og UBI kay naanay short term nga madawat ang ato mga farmers no nga mag-interest kamo apil sa programa. So mo ni siya nga part ang makaitabang nato sa kinaiyahan or sa pagsulbad sa climate change through tree growing integrated with or intercrop with ubi. Para no in the long run nakatabang man gyud ang atong kahoy. And then napoy ma-income ang atong farmer through si kining ubi nga produce. And then considering sir no nga doon natay stable nga market for this. Diha sa ang buyer ba nato ani sir diha sa tunga Leyte ang ubi processing facility sa Fatima Multipurpose Cooperative? Yes ma'am. Actually ongoing permit ang among pag-uban-uban pag-promote sa ubi ug pagtabang nila pag-produce. Ikan atong Marso, actually ang umro karon nakatanom na og more than 50 hectares no nga ubi. So mga purple ni hinaot nga anganta sa Ginoo og maayo ang production ni ani. Expected nato by next year siguro mudako na ang atong area sa ubi and daghan ng matabangan nato nga mga farmers no nga katong ilang mga labi na katong sa Dakar katong mga area nga wa matamni dali wa dili productive nga area. So mo toy atong gipangsulod gi-inform sila nga naatay technology, naatay high value crops na po'y market daan. So mayo ang mga feedback labi na ang mga LGU nga amo giduol. In fact last month dito may og Bato in partnership with LGU Bato. Ang umro may ni-conduct ngadto sa training partnered with Philroot Crops and BRC pagtudlo nila sa integration sa Rainbow, Aquilaria ug ubi. So ako kay kalipay ang ato mga farmers nga naminaw ni ani naa na di ay maayong sistema no nya maayo og kita nya resilient siya kay ang ubi nara sa ilaw sa yuta. In fact ako nga naapektuhan mi sa bagyo pero last week pag-observe nako namalik ra pud og turok wala ra madaot nga katong mga alangkat namalik ra pud sa tulo. So meaning di siya kaayo problema sa mga bagyo-bagyo. Oo no, especially nga ang atong Rehiyon 8 kay murag maagian gyud pero may gyud maagian og kuano kining mga bagyo-bagyo. Palayo lamang tana pod. Okay, so sir kaganihan isgutan nimo no nga ang farmers nanagyon na nanom aning ubi. In fact, mas na-encourage sila knowing nga adunay sure nga merkado and aduna say kini nga teknolohiya, kining bag-o nga sistema no. And sir, unsay mga organic practices nga gikinahanglan? Kalipay ma'am. Dako kay kalipay nila nga naibayan ang So unsay mga organic practices sir no ang gikinahanglan sa pagpananom nining ubi under rainforest nga condition? Ma'am, tol ka ma'am, palihog kong otrog. Balik sa imo pangutano. Okay sir no, so kaganihan sir no, ato man isgutan lagi ang farmers must encourage no to plant ubi. So sir, unsa man ang mga organic practices nga imong ika-share sa to mga farmers no nga gikinahanglan nila pud nga ma-apply or ma-adopt sa pagpananom og ubi under rainforest conditions? Ma'am, mo ni nakanindot karon kay suma diri karon diri man ko karon sa National Organic Congress nya usa sa topic kani nga gipresentar sa taga Region 4 ubi ang ila pinaka high value crops ug mao ila gitudlo unya maoy nakita nila
ug mao po'y amo na obserbaran nga ang organic ubi mas resilient, mas maayo siya og tubo, mas maayo siya produksyon kung daghan ka og organic inputs kontra sa imo gamitan og chemicals. So ang pinaka simple way lang yun ma'am, dili na to sunugon ang mga dahon, ang mga biya, ibalik lang nato sa yuta ug pwede na atay mga composting facilities, ang ato mga waste, agricultural waste, pati ang mga biya sa hayop, no, labi na ning sa kabaw, sa baka, kaning mga grazing nato nga mga hayop, maoy maayo nga himuong abono para sa ubi. Miaging buwan ma'am dito pud mig Limasawa, naka-interview mi nga tug farmer nga iya lang gisako-sako ang ubi unya nangutana mi og unsay iya gigamit nga mga inputs kay nindot man kayo og resulta. Ang iya giingon sa usa ka sako nagbutang siya og usa lang kapala nga tai sa kabaw, kay daghan mo kuno sila kabaw ngadto unya katong mga yuta nga topsoil unya mga dunot nga mga dahon isod niya sako nya mao toy iyang gigamit ug pagkanindot sa resulta sa iyang ubihan. So ang ato organic farming kami sa amo sa farm nako naaman may mga concoctions katong naghimo mig FPJ, katong fermented plant juice, fermented fruit juice, maputoy amo gipanggamit diin pertipong nindota og maayo ang iyang resulta nga gisigi namo og bis-bis aning permiti o aning fermented plant juice. In fact, nakakaroy gikandak nga research ma'am na sa BSU, diya sa Igbaw sa BRC, through Doc Bandi o ang iyang mga estudyante, nga makita mismo ninyo or diha ang iyang tubo nga gigamitan og pure organic system nga naa lang siya sa sako ug naapod siya diretso sa yuta nga walay gigamit nga mga chemical fertilizer. Okay. So, simple na kayo sir, no? Mas ganahan gid ay ang atong ube kung more ta sa kining organic, no? For example, if nalagi tay mga biya sa hayop, natay pamuhi ng mga hayop or sa pabaka nga mga organic no nga pwede natong gamiton pang abono, then better kaysa sa ato ta sa chemical nga mga inputs, no, nga of course mo kuan pa ta, mo gasto na pud ang atong farmer. Oo, so yes ma'am, ayo din kayo. Kung siya sir, no, kining na ay makatabang gid siya sa atong environment, considering we are more on kining sa organic. Okay, so kini ba pod sir nga imong gihisgutan mao ni ang imong gi-apply dito sa imuhang ubihan nga ni average og 12 kilos per plant? Yes ma'am. Yes ma'am, actually ang katong dito sa ako under the phase nga wagay to nako apply ang iya ra to natural nga mga donut nga mga dahon nga nangahog, wala magsunog naman ngadto. So dito na mo gipang tanom, mao toy resulta niya nga dagko gyud o nindot kayo siya og color. So katug yung advantage na karon. So katug yung concern ang premium kung baga katong dark purple. Sir June? Mabati na ba mi diri Sir June? Ma'am, naputol, nawa ka ma'am. Okay, so naputol ka, wa kay nigawas nga tingog karon pa. Sige sir. Pasensya na sir, no, siguro doon na tayo gamay nga problema sa atong internet connection, no. Kay mo lagi katong considering nga naigo pud ta itong mga miaging mga bagyo. Anyway, so going back sir, no. So kini ba nga atong bag-o nga kini nga sistema sir, kining agroecology nga farming system, adto na napatay mga support or policies or unsa ba ka nga support, no, coming from the government para mas widely disseminate ni kay considering nga doon na po siya maayong epekto, no? Kay considering na doon na po siya maayong epekto. Yes ma'am, actually ang DNR, ang DSU, ang DA,
ug ang amo grupo ang umro ug ang naapod tay organisasyon kaning para sa puni siya ka co-op nga amo na organize no nga ang presidente ani si Jesus Subing-Subing. Para is Philippine Aquilaria Rainforestation Advocates no. Diin nagpromote po ni siya Rainforestation Aquilaria. So nagpartner tani ani nila unya tungod sa atong partnership with DNR, with other government agencies like DA, ni hatag silang mga suporta sa inputs. Nagkuhan lang sila tungod kay late naman kuno ang ato proposal, ang gisaad karon sa DA nga by next year, nana sila budget for agroecological nga mga programa hasta ang ETI nato no among iduol ato partner pud ang ETI kanina pro Director Hazel nga nag-commit po sila sa atong MUA karon nga naa ang full support nila sa program aning agroecology kay usa kini siya nga pamaagi sa pag-agrikultura nga makatabang pagsulbad sa atong problema sa climate change. Okay, so arang kanindot paminawon, arang kanindot nga concern no. Nag-feedback man ta. Nag-feedback man ta. Nindot kay na siya sir no nga proposal, nindot kay na siya nga initiative. Yes ma'am, impact ang kuan ma'am, ang Philroot Crops nakatabang sila karon pag kuha og funds o niya gi-work out nila through BPI no. Bureau of Plant Industry niya matod ta ni Director Marlon Tambes nga napilian ang grupo nato ang UMRO nga makadawat og seedlings sa ubi in support for kaning agroecology nga sistema. The same thing sa DA no nga pud mi dawatonon nga mga 15,000 ka seedlings sa ubi para karong tuiga no. So dako namong pasalamat ani nga mga partners nga ni-commit sila og support tungod kay nakita nila nga ang programa, ang partnership nga atong tabangan, giulhan sa atong issue President no nga magpasalamat niya ni dako nila nga nihatag ni sila og total support sa tanan nga mga department nga among na partners no. So dako kay ni siya og opportunity ma'am nga makatabang sa atong mga farmers o sa atong environment. Okay, so congrats di ay sa mga tao nga nagkuan ani no nahimong successful kining maong venture. Okay, so sir. So far sir, unsa mga challenges ang nasinati no sa ato ang mga farmers nga ni adopt nan ini nga sistema? Oo, kining agroecological nga farming system. Aduna na ba yung mga challenges sir so that ang ato mga farmers nga interesado ani maandam pud sila? Yes ma'am, tinuod daghan pud kayong challenges labi na sa kadtong mga bag-o pa. Ang among nasugatan nga mga pagsuway no kadtong sakit no nga during planting nato nga gisunod og sinimana nga uwan, katong mga area nga medyo dali malunupan, nakasugat din sila problema parte sa anthracnose, parte sa mga nangamatay nga mga seedling sa ubi tungod kay sensitive man ang ubi pod sa tubig. So mo nang daghan mi gihimo nga mga research karon parte ani nga problema kay usa namo nga pinaka-cancer nga problema ang kaning anthracnose disease no, kaning madunot siya according sa Philroot Crops usa ni siya ka fungus nga makadaot gyud siya sa tubo labi na og bata pa ang ato seedlings. Pero morning sa amo mga experience ang tanan nga mga ubi nga tuwa dapit sa mga higher elevation or katong nakasako na prevent niya ang kani nga sakit. So mao pud ni karon ang amo gi-share sa mga kauban nga kung katong naa sa mga low lying areas katong dali siya ma-waterlog, kung pwede isod siya crates or isod siya sako, elevate siya or himuan og daghan nga mga drainage canal nga dili gyud malunupan ang ato mga seedlings labi na og bag-o pa siyang gitanom. So ang amo pud usa nga gi-recommend nga paggamit og vermity, paggamit og katong mga organic
inputs, no, nga mga pulyar, i-regular siya pag-apply para malingkon po ng atong mga seedlings o dili siya dali mataptan og sakit. So far, daghan ang naka-experience nga na challenge karon kay tungod giduy man puta sa panahon ma'am nga nagsunod ang grabe nga uwan gikan sa kang Pino hangtod sa katong usa pa nga typhoon si Uwan no nga na-straight pila ka semana ang sigig uwan. So daghang naka-experience og mga matay pod nga mga seedlings labi na katong bag-o pa nga natanom. So mao ning usa nga mga challenges. And usapon nga challenges nato karon is ang source sa planting material medyo mahal siya kay ang palit namo nasa 30 unya minus pa ang material nga pwede nato ma-process. Nakanindot lang tungod kay naatay mga technology natay mga partners nga nitabang pagtudlo unsaon paghimo og seedlings through nursery establishment. Dako kun ni karon og nakatabang nato no kay gi-share man sa atong mga kauban, sa atong mga partners ang pag-establish og ubi nursery. So ang paggamit sa sakto nga variety o paggamit sa sakto nga mga materialis nga angay natong gamiton para dili pod dali masakit or mga matay ang atong mga seedlings. Okay, so mahal-mahal gid sir no ang atong source of planting material. I mean ang atong planting material kay 30 pesos. Kini master ang 30 pesos mao ba ni siya ang katong tissue cultured? Sa ma'am? Ang kini bang atong tag 30 pesos nga igtatanom mo ba ni siya sir ang katong tissue cultured na nga mga igtatanom or katong mini set ni sir? From Miniset na siyang mga seeds ma'am nga gina-produce sa Fatima, gina-produce sa atong mga registered nga mga nursery. Ang 30 sets na siya wala pa. Actually na daw ang Fieldroot Crops nag-establish na sila og tissue culture pero wala pa man sila mag-inform nga nanay available. Okay. Ang available na po karon ang seeds pa lang. Mayo lang karon na nalipay mi nga naabot mi diri karon sa Bacolod kay na-meet na ko ang taga Bohol ug taga Region 4B nga naa sila yung mga available nga source sa planting material nga maayo pod siya nga klase. So natay mga partner so makatabang po ni sila namo karon og pangita og source sa planting material. Oo, so hopefully no ang Fieldroot Crops maka na sila nining mga tissue cultured nga planting materials kay common sir no mga kining disease free and quality good. Oo, para matubag po tong masolusyonan tong problema sa katong mga sakit-sakit and uban pa no mga challenges. Yes ma'am. Dako siya og ikatabang in terms of production of planting materials no kay tungod kay dako man lagi ang demand daghan ang nagkinahanglan so daghan gusto mo tanom pero wa tay source sa planting material. Kami ang sa umuro karon amo gihangyo nga mga membro nga kung naay harvest diri lang unay nato ibaligya sa ato mga membro para maka-produce og dugang ng mga planting material. Correct. Correct. Okay, so daghan kayong salamat sir. Very nindot gid nun nga farming system no nga atong ecological farming system. Hopefully makuha na ni widely disseminate na sa atong mga farmers, sa atong mga mag-uuma dili lamang sa Region 8 kundi sa other regions no. Oo, and unsa man mga challenges matagaan og tubag and mas ma-improve pa kini nga teknolohiya. So sir, any message sa atong farmers or stakeholders about nining sistema? Yes ma'am. Una-una ako gihangyo ang ato mga kauban nga mga farmers nga mag-uuma nga mo engage ta og organic farming or natural farming kay dako kini siya ikatabang dili lamang sa ato kaugalingon kundi pati na pud sa atong environment, pati na pud sa atong ecology nga mabalik ang atong kinaiyahan nga gipanginanglan nato sa atong pang-agrikultura. Ang problema nato karon ma'am sa global warming sa kaning mga baha
sa Luzon, sa Cebu nga mga baha. Ang usang nga rason nga nung ni grabe ni siya nga problema tungod kay wa natay mga kahoy. So nalipay mi karon nga na-train mi dinhi sa BSU, natudloan mi og unsay importansya sa rainforestation, no, nga diin ang atong dating presidente Milan mo'y nakausa sa author ni ani nga technology kaning rainforestation. Dako niyang kalipay o kami po dako namong kalipay nga dako day kayo og gamit, dako day kayo og importansya ang atong rainforest, no. Kaduha, pasalamat mig dako ma'am sa BSU, ni President Ivy o sa iyang mga vice presidente nga dili lisod hangyoon, no, labi na og paghangyog mga expert, pag request, no, nga training. Actually ma'am, na next week na may training TOT para sa mga ato mga kapgo o ato mga army, no, nga partners na 30 ni siya ka kampo nga i-train nato paghimo og nursery for rainforestation for native trees and ubi. So mag-start ni karong Monday unya partner nato ang BSU niani og ang UMRO pagkandak ani atong mga kapgo kay matod pa sa ilang CO na sila'y daghan workforce nga sayang og dili magamitan. Yan na sa ilay area sa ilang mga designated nga camp nga sayang pod unya way gamit. So mao ni karon ang usa nga ato gihimo nga move with BSU, hinaot nga mapirmahan na ni sa both parties para makapadagan tag maayo og makatabang og dako kining atong military personnel pag-introduce ani nga programa. Ikatulo ma'am, salamat sa inyong pag-imbitar nako, no, nga hinaot nga daghan kog na-share, daghan taog matabangan nga mga farmers pinaagi ani nga programa nga ang paghiusa o pagtinabangay o pag-collaborate sa mga government o non-government nga mga tingtungdan dakog ika-uswag sa atong ekonomiya. So akong hinaot ma'am nga naanid nato ma-regular tani nga programa kay kung naay mga pangutana kami ang UMRO, JEFSPA, willing po mi mo share sa among mga nahibaw-an sa among kaugalingon nga mga farms o ang among nakatunan pinaagi aning mga partnership nato dinhi sa laing-laing nasod, no. In fact, nami karoy meeting with France and Japan, no. Partnership ihapon Dole na puntay partnership sa Dole para aning programa hinaot nga magmalampuso ni og makatabang ni sa atong mga farmers dinhi sa atong rehiyon. Daghan kayong salamat ma'am sa oras o sa panahon nga og akong gika-share ninyo hinaot nga naa tay nahibaw-an gamay. Daghan kayong salamat. Yes sir, no, and we are also looking forward nga aduna tay matawag nato sir bang kining regular nga programa, no, sa inyohang kining UMRO nga asosasyon or unsa ba ka nga asosasyon para regular nga ma-inform nato mga farmers, and then if aduna sila questions makuan po nato matubag, no. Yes ma'am, actually ang ato mga UMRO members mga expert ni sila kung unsa gusto ninyo nga mga topics or mga technology like brown egg, chicken production, vegetable production, all organic, pwede ninyo makontak mi ma'am o makashare mi sa mga best practices sa atong mga farmers dinhi sa atong rehiyon para usab makahatag tag idea sa atong mga kauban nga mga farmers. Yes, thank you so much, Sir June Paredes, no, farmer scientist and founder owner sa JEFSPA. Sir, daghan kay salamat sa oras sa higayon nga nakauban kanamo dinhi ning atong sibyaanan ala ning atong tulumanon ang Tech Talk o Technology Talk katud ganinyo sa DYD sa FM og Radio Pilipinas Sugod. Hangtod sa sunod higayon sir. Oo, puhon na mo invite gapon no dinhi sa samang tulumanon para ma-inform or
mapaabot sa ito mga maguma ang mga maayong impormasyon, teknolohiya nga gikan sa inyong mga organization or association. Okay. Sir, salamat sa ngalan sa mga station manager Dr. Cristina Gabrillo, radio engineer Sean Villa Gonzalo, ug sa kinatibuk ang puwersa sa DYD sa FM, kini si Micaela Gongora alang sa programang Tech. Sige, ma'am. Thank you.